Kailangan mong pakinggan ang pag-uusapan natin ngayon dahil marami kasi sa atin, mababae man o lalaki, nagmamadali tayo na makuha kaagad ang gusto natin sa isang tao. Pero sa dulo ng relasyon nyo, failure, bagsak at nauwi lang din sa hiwalayan. Kasi naaakit kagad tayo dahil ang sarap niyang kausap, ang sarap kasama ang taong ito. Kumbaga lahat ng maganda ginagawa niya para sa'yo. Pero tika lang, dahil sa oras na nagsama na kayo, doon mo na lang malalaman ang totoo niyang pagkatao. At dahil dyan, haaminin man natin o hindi, marami sa atin ang nagkakamali dito. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay dapat mo munang makita sa kanya bago mo siya tuluyang mahalin. Una na dyan, kailangan makikita mo kung ano ang pag-uugali niya kung siya ay galit. Dito mo kasi makikita kung hanggang saan niya kayang kontrolin ang emosyon niya. Kahit likas naman sa ating mga tao na mababait kapag ang mga nangyayari ay maganda o di kaya ay pabor sa atin. Pero ibang usapan kapag ang isang tao ay galit, doon mo makikita o doon lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Kaya pa ba niyang makipag-usap sa iyo ng malumanay kahit na galit siya? Or sumisigaw na ba siya? Iniinsulto ka ba niya? Hindi na ba siya nagpapakita ng anumang respeto sa iyo kapag galit siya? O di naman sinubukan ba niyang ayusin ang problema niyo ng mahinahon? O di kaya nagbanggit ba siya na iiwanan ka niya? O umalis na lang siya sa inyong relasyon? Nagbanggit ba siya na makipaghiwalay na lang sa iyo? Palagi ba niya itong nababanggit sa tuwing nag-aaway kayo? Binubunyag ba niya ang sikreto mo? Ang lahat ng mga nabanggit ko mahalaga itong malaman mo. Bakit? Ang isang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili sa tuwing nagagalit ito ay kayang wasakin ang katahimikan at kapayapaan sa inyong relasyon. Dahil para sa akin, hindi mo kailangang insultuhin ang partner mo kapag nagagalit ka. At umasa din ako na ganun ka din dapat sa kanya. Ang pangalawa, tingnan mong mabuti kung paano kanya itrato kapag wala kang maibigay sa kanya. Ibig kong sabihin, yung walang-wala ka na, yung tipong andun ka na sa pinakamababang sitwasyon ng iyong buhay, na wala ka nang maibigay sa kanya. Ano ba ang trato niya sa'yo? Dito mo kasi masukat kung ang pagmamahal niya sa'yo ay tunay. Alam naman natin na napakaraming tao ngayon na nagmamahal lang dahil sa benepisyo na makukuha nila galing sa'yo. Masakit man isipin, mababae man o lalaki. Kapag ang buhay mo ay masasabi nating successful, pwedeng dahilan din ito kung bakit nananatili pa siya sa'yo. Yung tipong kaya mong mag-provide sa pangangailangan niya, paano naman kaya kung walang-wala ka na? Paano naman kaya kung mahirap na ang mga bagay-bagay? Yung hindi mo na kayang may provide ang gusto niya, mga pangangailangan niya, andyan pa kaya siya sa tabi mo? Para i-support ka o para i-motivate ka? Or unti-unti na lang maglaho ang taong ito? Iba kasi ang taong nagmamahal lang sa tagumpay mo. Hindi ka mahal niyan. At ang pangatlo, tingnan mong mabuti kung paano siya nagre-react kapag may babae o lalaki na nagbibigay atensyon sa kanya. Mahalaga ito dahil dito mo malalaman kung gaano siya kaluyal sa'yo. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, ang atensyon ay hindi na lang nanggagaling sa personal, kung hindi pati na rin sa social media. Pwede na kasi ngayon magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtitext o tawag at kung ano paman. Lahat napakadali na lang maka-access nito. Pero ang malaking tanong nito ay kung paano niya ito hinahandle. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Nakikita o napapansin mo ba na in-entertain niya ito? Paano ba siya nagre-react sa ganitong sitwasyon? Sinisikreto ba niya ito sa'yo o di kaya sinasabi niya sa'yo? Sinasabi ba niya sa'yo kahit hindi mo tinatanong o nalalaman mo na lang base sa mga action niya? Tulad ng sabi ko, mahalaga ito dahil ang tunay na nagmamahal ay matindi yan magbigay ng proteksyon sa relasyon nyo dahil mahal ka niya. Kabaliktaran naman ito sa mga taong hindi loyal sa kanilang pagmamahal. Mas pinoprotektahan nila ang mga posibleng opsyon nila kung sakaling maghiwalay na kayo. Kaya minsan, napapansin nyo yan na kapag nag-aaway kayo, gusto kaagad ng taong ito ang salitang hiwalayan. Kasi mayroon pa siyang ibang opsyon maliban sa'yo. At ang panghuli, take your time. Maging mapanuri sa pagpili ng magiging partner. Huwag kang masyadong magmamadali.
dahil lamang sa mabait siya sa'yo o malambing ang taong ito sa'yo. Dahil kapag nagkamali ka sa pagpili ng maling tao na makakasama mo sa habang buhay, hindi ka lang niyan sasaktan, wawasakin pa niyan ang buong pagkatao mo at ang kapayapaan mo. Kahit sabihin pa natin na pwede mo naman siyang iwanan, pero ang hindi na may babalik nito ang panahon na nasayang mo sa taong ito. Ang masasabi ko lang, choose wisely, not emotionally.